ng sariling bahay? Hindi. Very good. Hindi kasama. Bakit hindi kasama ang paglilinis ng bahay? Sariling bahay. Very good. Dahil walang sweldo. Right. Next. Hindi rin nasan. Sige, Montarde. Kasama. Very good. Bakit hindi kasama ang donasyon? Dahil ang donasyon ay? Very good. Ibinibigay. Come on, girl. Next. Sige, Mahilong. Kasama. Next. Dire. Sige, Barong po. Isa si Barong po. Sunod na. Dali, Barong po. Kasama, hindi kasama? Hindi. Bakit hindi kasama ang pagbenta ng second hand o lumang gamit? Sige, ano ka ako? Kahit paano siya magkanang, second hand siya mamot, sa pagbalik mamot, pag na siya, wala siya nang process sa gobyerno. Na-ipoy? Sino pa may ibang idea? Sige, tayo. Kung ano no, mura lagi nagbaligya siya, ya kautala dili pang samantala magpamadawan daw niya kita. Sige, isa pa lain. Wala na yung idea? Wala pa sa gobyerno naman. Okay, ganun. Bakit hindi kinocompute ulit ang mga lumang gamit? Very good. Dahil ito ay nabili. Correct ito sa huraan. Correct. Dahil ito ay nabili na. So, ikausa na mag-compute. Dili siya pwede kaduhaon o compute. No, so, muna na siya mahukom. Natikas na ang ato ang GDP. Kung kaduhaon siya o compute. Same ba kung na dapat pusta na inyo kuya? Dili duha. So, hindi kasama. Next. Okay, De Los Reyes. Kasama, hindi kasama? Kasama. Bakit kasama? Very good. Dahil meron siyang kita. Dito may nakikita, ani? Okay, ang jeepney driver. Very good. So, ito ay kasama. Next. Sige, dali, panunod. Kita mula sa illegal na gawain. Hindi kasama. Very good. Bakit hindi kasama? Okay, paano pa sinasabi na illegal ang isang negosyo? Paano sinasabing legal ang isang negosyo? Kung merong permit. Illegal naman kung walang permit. Yung hindi ibig sabihin na illegal siya dahil masama ang kanyang ibinibenta. Naging illegal dahil walang permit. Hindi nakarehistro sa gobyerno. Walang binabayaran. Very good. Right. Next. Next. Viva Karon. Hindi kasama. Bakit? Nagbaylong ay lang. So, for example, tagaan ako si Kasahuras o si Pinta. Hindi ako taga 100. Ano ba? Nakadinansya. So, hindi siya kasama. Next. Last one. Sige, konsolasyon. Kasama. Okay, sa ating topic, sa ating nilaro kaya ngayon, ano kaya ang ating lesson ngayon? Pag-compute ng GDP. Very good. So, ating aaralin ngayon kung paano makukompute ang GNI at GDP. So, ang title ng ating aralin ay paano susukatin ang GNI at GDP. Pero bago yan, meron muna akong mga katanungan.
ating gawain? Yes po. Very good. Ang okay, para malaman kung mayaman o hindi mayaman ang isang bansa. Wow, very good. Na-recall pa ninyo ang kalagayan ng pambansang kita. So, bakit ba may iba't ibang paraan? Dahil meron din iba't ibang paraan paano ginagamit o ginagastos o saan pumupunta ang pera. Muna na ilahi-lahi na way na pa-compute. So, yan ang ating tatalakayin ngayon. Mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita. Sige. So, sino ang nagsabi na may tatlong paraan sa pagsukat? Kailan nila hinilatahan kanilang aklat? Very good. So, ano ang tatlong paraan sa pagsukat ng pambansang kita? Okay, salamat. Ngayon, ang ating tatalakayin muna ay ang number 1. Pamamaraan batay sa gastos o expenditure approach. So, ano ba ibig sabihin nito? Sige, pareho po basta, Limarino? Ang pambansa ni Columbia ay binubuo ng 4 na sektor. Sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan, at ang labas ng sektor. Ang pinagkagastusan ng bawat sektor ay ang sinusunod. Okay, ano ba ibig sabihin ng paggasta? Kung ano siyang bisay ko, ano ibig sabihin ng paggasta? Paggasto. Okay, so kanin diri sa number 1, ano na itong i-compute ay tungkol sa paggasta, tungkol sa paggastos. So, merong 4 na sektor ang ekonomiya. Ano ang 4 na sektor? Sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at labas na sektor. So, di ba ako na na-discuss sa 5 modelo ng pambansang ekonomiya. So, ang mga sektor na ito ay may iba't ibang pinagagastusan. Ano ba ang kanilang pinagagastusan? So, letter A. Sige, mahilong. Letter basta. Kasi personal. Napakaloob dito ang mga gastos ng mga yan tulad ng pagkain, damit, pag-ibang position, pag-ibang position ng mga gugupit, ng buhok, at iba pa. Lahat ng protein ng mga pamayan ay kasama rito. Okay, salamat. Sino ba sa 4 na sektor ang may gastusing personal? Sige, sino? Ang sambahayan. Very good. Ang sambahayan. Sino man ang sambahayan? Sino ang sambahayan? Tayo. Tayo. Sige, kamo sa inyo ha. Kung sa may inyong ipanggastuan? Tubig, kurinti, ano ba? Very good. Bigas or pagkain. Mo may pinakauna. No, so marami tayong pinagkagastusan sa ating bahay. Sa palagay ninyo, magkano kaya ang gastos nyo bawat araw? Sa inyong pamilya, sa isang adlaw? Bakit marami ba kayo sa inyong bahay, Godines? Bakit 1K sa isang araw? So, nung pasagot, ngayong araw, kasama na para bukas. Meron sa uma na po, mamubra na po para sa sunod adlaw, anak. Okay. So, hindi ko nila rin depende sa sudan. So, kung lechon man, no? Pila kay gastos sa sudan. Dito pila ang manok sa sangi. Pero pito na po fried chicken ang sudan. Kapila fried chicken. Depende, anak. Okay, so, yan ay mga gastusing personal. Ano ibig sabihin ng paglilibang? Dili ka nalibang na nangilo Madrid, ha? Ano ibig sabihin ng paglilibang? Para malingaw ka. Okay, ang pag-i-enjoy, no? Paglingaw-lingaw. So, ano ba mga ways tayo ay naglingaw-lingaw? Sila ito ba? With cellphone! Okay, magkano na lahat? Bilang
statistical discrepancy. Ang kulang na pera na hindi nasama sa liquidation. Kung saan ginamit. Hindi na maalala kung saan nagamit. For example, pares ani, si 1,000 decoration. Butang ka si Romero, dito siya nipalit sa prints. Merong resibo? Wala. Meron. So, meron siyang datos na ang 1,000 ay nagamit sa decoration. Next, kapag bumili tayo ng ice cream, merong resibo? Wala. Nakasad na. Kung pangayo mo o resibo, meron din silang mga resibo. Next, slice bread. Asa mo ipalit? Ano si Timotor sa sinyang puno? Sige, ang sinyang meron ba? Resibo? Meron. Binili niyo ang ingredients sa prints ng gulaman. Merong resibo? Wala. Meron. So silang tanan, naasilay datos o informasyon saan nagamit ang pera. Pero ang 500, lingon sila nakalimot ko, classmate, at ang 500. So, maaaring ito ay kanyang ibinayad sa tricycle. Bisa sumingon siya sa driver. Yan, kung hindi mo pasakay sa tricycle, no? Ano mo lang driver? Ay, bulat ko pero, basta kang biyahe dahil ko Dili sa siguro na si Romero. Or maaaring, for example, ipalit siya sa bakery. Yang ipalit na pan kay 5 ra. Pagsibuhan niya po niya. So wala, merong mga cases na hindi nalaman saan na napunta ang pera. Mauna gitawag ko, statistical discrepancy. Hindi lamang yan tungkol sa kulang. Maaari rin may lapis or sobra ang pera. For example, pag liquidate ni Romero, naapil niya 1,000 Richon Manok. Pila yung sobra sa kwarta? Ipahatanan. Pila na? 4,500. Merong sobra? Pila ang sobra sa total na kwarta? 500. Yan din ang tinatawag na statistical discrepancy. Sumingon sila, anong nasubra man ni? Na 4,000 naman ang kwarta. Anong 4,500 manitan na akong nagasto? So, maaari nakalimutan ni Romero na may nag-donate. Or, nung pumili siya ng slice bread, mayroong nagbayad para sa kanyang pinamili. Yun ay mga instances na nakalimot si Romero. Kaya, sumubra ang kanyang pagbilang. Dahil wala naman siya information, kaya nakalimot gamit siya. No? So yan ay tinatawag na statistical discrepancy. Nakuha ra? Yeah. Very good. Next!